Amen. Hallelujah. Alam ko ang bawat isa sa atin ay excited na para makinig ng salita ng Panginoon na kung saan ay lalo pa madagdagan ang ating spiritual na maging matibay at lumago ang ating pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Makakarig na naman po tayo ng iba-ibang revelasyon ng Diyos, ng iba-ibang kapahayagan ng salita ng Panginoon. Binibigay ko na po ang pagkakataon kay Brother Mar. Praise the Lord. Hallelujah. Good morning po. Hallelujah. Kanina habang nasa worship tayo, silimpas ang ilong ko daw sa TV naman ko ba? Kanamigin mo. Di ba lang? Napakasarap pagkain kayo nasa piling ng Diyos at talaga namang masasabi mong pwede palang maranasan dito sa mundo yung langit, di ba? Eh, meron naman kasing mga tao na nagsasabing daw heaven, pero deception. Kasi kung ano-ano yung mga ginagamit para yung artificial na kasiyahan, which is hindi naman natin dapat yung ginagawa. Yung totoo nga sa presence ng Panginoon, yung nandoon ka sa praise and worship, talagang mararamdaman mo yung presensya ng Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Welcome po sa mga bagong kasama natin, nabanggit ni Pastor kanina. At saka sa aking future architect. Nasabi ko, parang mayaman din, di ba? Maminsan-minsan. At least may future, di ba? Okay, kung walang future, mahirap yun. So, praise God. Hallelujah. Importante po mga kapatid na mapag-usapan natin yung mga hamon matapos na ikaw ay lumaya. Yung challenges after ng tayo po ay makalaya. Sino ba nakaranas dito? Hindi para ipahiya o ipagsak yung ating pagkatao. Yung nakaranas na maikarcel, maikulong. Nakaranas ka, Pastor? Praise the Lord. Sapagkat nung nasa loob ka, yung excitement mo kung kailan ka lalabas, ay nandoon. Then after kang lumaya, siyempre iba naman yung challenges pag lumaya ka. Di po ba? At gusto ko pong balikan mga kapatid, yung sitwasyon ng Israel, kasi napakagandang tingnan natin yung kanilang kasaysayan at i-compare natin dito sa kalagayan natin sa kasalukuyan. Kung matatandaan natin, ang Israel ay naalipin sa Ehipto sa loob ng 430 years. In 430 years, bilang alipin, kumbaga manhid ka na doon, di ba? Pero yan ay may napakalaking significance sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Ngunit bago tayo magpatuloy, samahan niyo muna akong manalangin. Hingin natin ang patnubay ng Panginoon at ang kanyang protection sa bawat isa. Aming Ama, kami po ay magtatalakay ng mga salita mo, Panginoon, na makapagbibigay sa amin ng enlightenment, Panginoon, kaunawaan sa mga sitwasyon, sa mga kahirapang aming pinagdadaanan. At higit sa lahat, Diyos, ay magbibigay sa amin, Ama, ng direksyon sa iyong pangako. Ang langit, Panginoon, na ipinangako mo sa amin, na kahit minsan, Panginoon, hindi mo ninais na may mapahamak isa man sa amin. Sapagkat ang langit ay inihanda mo para sa iyong mga anak na kinang Diyos. Ayaw mong minsan pa ay magkaroon ng kapahamakan sa iyong mga anak, Panginoon. Maliban, Panginoon, na piliin nila ang kapahamakan ng Diyos, sila po ang may choice nito. Kaya dalangin namin, Panginoon, sa pamagitan ng aming pagtalakay ng iyong mga salita, ay matulungan kami dakilang Diyos na maunawaan na ang iyong inihandang langit ay para sa amin at dapat namin itong pagsikapan na makapasok sa iyong kaharian. Salamat po, Diyos, sa kalayaan at kami po ay nakalaya ng Panginoon mula sa mundo at kami, Panginoon, ay tumatahak sa iyong landas patungo sa iyong kalangitan. Kung ikaw, Diyos, samahan po kami at ingatan ang bawat isa sa pangalan ng Jesus. Amen at amen. Gusto ko pong balikan, mga kapatid, yung nangyari sa mga Israelita sa panahon na sila ay naalipin sa Israel, sa Ehipto sa loob ng 430 years, at doon sa transition ng kanilang paggaling ng Ehipto patungo sa lupang pangako. Napakarami po tayong matututunan dito, mga kapatid, sapagkat ang kanilang karanasan ay applicable na applicable sa ating karanasan bilang mga anak ng Diyos sa ngayon. Ngunit bago natin ito talakayin, gusto kong balikan muna yung sitwasyon nila
noong sila ay nandoon sa makatapos na silang lumaya sa Ehipto, patungo na doon sa Promised Land. Ano po ba yung mga basic challenges sa mga Israelita during this time? Gusto ko pong basahin dito sa chapter 15 ng Exodus. Dahil dito natin makikita kung ano yung mga reklamo ng mga Israelita. Sa verse 22 ng chapter 15, ang sabi po dito, Then Moses led Israel from the Red Sea, and they went into the desert of Shur. For 3 days, they traveled in the desert without finding water. When they came to Mara, they could not drink its water because it was bitter. That is why the place is called Mara. So the people grumbled against Moses, saying, What are we to drink? Then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood. He threw it into the water, and the water became sweet. There the Lord made the tree and a dough for them, and there he tested them. He said, If you listen carefully to the voice of the Lord your God, and do what is right in his eyes, if you pay attention to his commands and keep all his decrees, I will not bring on you any of the disease I brought on Egyptian, for I am the Lord who heals you. Then he came to Elim, where there were 12 springs and 70 palm trees, and they camped there near the water. Sa ating pong nabasa, mga kapatid, dito na po nagsisimula yung mga reklamo ng mga Israelita sa kanilang pangangailangan, considering na sila ay nasa disyerto na anho. At dahil sa nasa disyerto na sila, normally, yung mga basic na pangangailangan, ang problema talaga. Tubig, pagkain, siyempre damit, at saka kanilang titirahan. Ang kanilang pag-alis sa Ehipto ay mabilisan. Madaling araw, nakaalis sila sa Ehipto, at yun lamang yung pagkakataon na yung kanilang mga minasa ng mga harina, hindi na nila naluto. Binalot na nila sa damit or sa kung ano mang piling pagbalutan. At ito'y binitbit na nila para makaalis. Then after 3 days, siyempre, naglakad sila at sa kanilang paglalakad sa disyerto, matindi yung init. Hindi pa doon nakikita yung ulap na sanggabay nila. Ulap sa umaga at liwanag sa gabi. Now, ang isa sa problema, nung nandoon na sila mga tradis na silang naglalakad, ano yung kanilang iniinumin? Siguro yung kanilang mga baunan, maliliit naman, wala pang mga container siguro doon na plastic, ano? Karamihan nun kasi mga balat ang kanilang lalagyan ng tubig. So wala pa rin mga galunan, mga kulay asul, wala pa siguro yan noon. Wala pa yan eh. So mga balat lang. So naubos na. So anong number 1 na reklamo ng mga tao? Sabi, anong iinumin namin, Moises? Ano ang aming... Siyempre, so, number 1 na problema natin, kapag nauhaw tayo, talaga magre-reklamo tayo, di po ba? Ang system, may nakita silang tubig along the way, kaya lang, hindi mainom ang tubig dahil mara. Sino may nakapanood ng pelikulang Mara Clara? Noong mga panahon, di ba, may Mara Clara. Mapait pala ibig sabihin ng Mara. Now, ang sabi ng Panginoon kay Moises, bakit ka why you cried out to me? Ano ba yung, kasi pag sumigaw, di ba, cry o iyak, cry man din yun. Bakit ka mag-iyak yan o magsisigaw sa akin? Kumuha ka ng kahoy na yan, ilagay mo dyan sa tubig na yan at maiinom yan. May ano po ito eh, may significance po ito. Tandaan po natin na kapag tayo ay galing sa mundo, yung mga aral at turo na mula sa banal na kasulatan o ang banal na espiritu ay hindi ho natin mainom. Mapait sa ating panlasa. Pagkagaling natin sa mundo, ang pakinig natin sa salita ng Diyos parang nakakainis.
mairita. Mapait, hindi natin malunok yan. Parang ganun din ang nangyari, kailangan munang magkaroon ng cross nang sa gayon ang lahat ng titingin o kaya ang maghanap ng kaligtasan ay magkaroon ng kaligtasan sa pamagitan ng cross ni Kristo. Isang kahoy, parang yung significance dito yung itinapon ni Moses na kahoy, operasyon ng kahoy doon sa tubig ang nagbigay ng lasa. Sa pamagitan ng cross ni Kristo ay nagkaroon tayo ng pag-asa na mainom ang banal na Espiritu, na maunawaan natin ang turo ng Panginoon at banal na Espiritu. Now, doon sa mga basic na problema ng tao na tumatawid sa disyerto, natural tubig, pagkain, siyempre yung kanilang pananamit, saan ako maglalaba, saan ako magdumi, lahat yung problema eh. At ito yung napakalaking challenge, hindi lamang po sa mga Israelita, kundi sa mismong leader ng kongregasyon. Napakabigat po ang responsibilidad na ginagampanan ng leader ng kongregasyon, which is si Moses. May dalawa pong leadership ang tinataglay ni Moses, which is the political and spiritual. Ngunit sabi ng Panginoon, isama mo si Aaron para siya ang magganap ng tungkulin sa spiritual side. At ikaw ang gaganap sa political side. Maglilid ng kongregasyon. Sa ating kalagayan, ang pastor ang siyang ating leader, siya na yung ating political head, leader, and the spiritual leader. That's why, meron tayong tinatawag na fivefold ministry sa ating kapanahunan upang siyang magpalakas ng iglesia, ng body of Christ. Which is nabanggit ni Pastora kanina, tama po yun, na kailangan natin yung prophet, the apostle, the pastor, the evangelist, and the teacher. Pero most of the time sa ating kapanahonan, ang pastor na ang gumaganap sa tungkulin ito. Mapalad ang isang simbahan kapag ang simbahan o ang isang iglesia o isang kongregasyon ay mayroong mga gifts. Si pastora, maganda yung discernment spirit. Part po yun ng isang propita o ng isang apostle. Samantalang yung prophet, tandaan ninyo, kapag ikaw ay may gift ng prophecy, ikaw ay nagbibigay ng warning sa kongregasyon kung ito ay naliligaw na. Ito rin yung namamalo kung kinakailangan paluin yung mga miyembro. Importante po ito sapagkat yung body of Christ kailangan pinapalakas at inihahanda sa paglilingkod sa Panginoon at sa pagpapakabanal ng iglesia. Kung ang mga ministeryo kong ito na binigay ng Diyos ay hindi natin nakikita sa kongregasyon, maaaring marami ang miyembro, pero ang problema, wala doon sa kabanalang hinihingi ng Panginoon. Napaka-importante po yan. Kung may spirit of discernment, si pastora, ang pastor ay may spirit of passion. Parang pagka may nakita siyang nasasaktan, grabe ang kanyang nararamdamang sakit. Kung ang tupa ay may bali, hinihilot yan. Kung ang tupa ay nahulog, kinakawit ng kanyang tungkod. Dati kasi lahat may tungkod. Si Moses may tungkod, si Aaron may tungkod, lahat yung may purpose. May mga kapangyarihan yun. At dito sa ating kapanahonan, wala man tungkod si pastor kasi bata pa naman, pero ang kanyang espiritu ay laging nakatuon sa pangangailangan ng kanyang tupa. Pastor, pakipag-pray po ako. Pastor, puntahan mo kami dito, may medical mission kami dito. Hindi magtanggi ang pastor, ang lahat ng kanyang concern ay para sa tupa at doon sa mga magiging tupa. Pero itong mga propita, minsan masakit magsalita ito, kung prontahin ka talaga nito, may gift of prophecy itong si Sister Christy, mag-ingat din po kayo. Hindi yung manin sa tawag doon, gift of prophecy po yun. Importante po yan sapagkat siya nagbibigay ng warning upang yung body ay hindi na mapahamak. Nakatutulong po ito sa iglesia upang yung iglesia ay maging manatiling banal. Samantalang yung mga teacher ay madaldal din, katulad ko, na nagtuturo. Ito yung dapat natin gawin. Katuwang lahat ito, hindi dito nagpapataasan mga kapatid. Ako mas magaling sapagkat ako'y ganito. Ako'y magaling sapagkat ako'y propeta. Ako'y magaling sapagkat ako'y apostol. Ako'y magaling. Hindi po.
They are united in spirit for the purpose na maging banal ang katawan ni Kristo. Na madatnan tayong karapat-dapat sa kanyang rapture. Yan po yung mga purpose ng Panginoon sa lahat ng ministeryo, the fivefold ministry na ibinigay niya upang i-purify ang kanyang body. Na yung kanyang pakakasalan ng isang virgin, dahil tayo yun, at tandaan natin, hindi lahat ng virgin ay makakasama sa rapture. May 5 maiiwan, sabi dun sa parable na nabasa natin sa 25 ng Matthew. That's why itong mga function na ito na sinasabi natin ay inilagay ng Diyos upang kung may reklamo man ng isa, may mag-a-address. Dahil sa panahon ng mga Israelita, ang nag-a-address lang ng problema, si Aaron at saka si Moises. Kaya nga dumating sa punto na ang kanyang biyanan na si Jethro ay kinausap si Moises. Sabi, mabigat yung trabaho mo yan. Kailangan magkaroon ka ng designation para sa 1,000, para sa 500, sa 100, sa 50, at saka sa 10. Para yung mga problema ng bawat isang ito, o bawat grupo na ito, ay meron ng magsasagot. At yung pinakamabigat na problema, yun na lang ang iyong haharapin. Sa ating kapanahonan, mga kapatid, ang problema, lahat pastor ang pumapasan. Lahat halos pagpapalaki ng simbahan, magdi-decide si pastor, saan tayo kukuha ng pera, paano natin ito ipapatayo, sino ang mga kakausapin natin para magawa itong mga bagay na ito. Kaya nga ang Diyos naglalagay ng mga ministeryo para yung division of labor ay nandoon. Pero walang kompetisyon, walang nagpapataasan, walang nagpapagalingan. Nagtutulungan lahat for the edification of the church. Now, kung pinag-uusapan natin yung sinasabi ko nga, ano yung mga common na reklamo ng ating pong mga kapatid na Israelita. Sa tubig, mayroon naman silang natagpo ang tubig, ang pait naman, hindi mainom. Doon sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay sa disyerto, lumating sa punto na ang kanila kasi lakbayin ay almost 40 days supposedly. Pero sabi ng Panginoon, kung gagawin natin 40 days ito, hindi masasanay yung mga Israelita sa gusto niyang maging attitude. Dahil siya yung magdadala ng pangalan ng Panginoon sa buong mundo, dapat matrain sila. Para pag pumasok na sila doon sa promised land, alam na nila kung paano sila mamayuhay. So therefore, yung 40 days ay naging 40 years. At sa 40 days na ito, sa 40 years na ito mga kapatid, ando doon yung lahat ng, isipin mo yan kung ikaw ay walang baon. O kung yung kanilang mga minasang harina galing ng Ehipto, yun lang ang kanilang aasahang baon. Hindi mo sila pwedeng magtanim. Saan man sila manghingi ng kamuting kahoy doon along the way sa disyerto? Saan man sila doon maghingi ng saging? Wala man yan doon mga tanim sa disyerto. So reklamo. Moises, ano ba talaga? Papatayin mo ba kami dito sa disyerto? Kung pinabayaan mo na lang kami sa disyerto, dapat sana nakakakain kami ng gusto namin pagkain. At least may karni doon, at least may sibuyas, may bawang. Nakakakain kami ng gusto namin pagkain. Ang sabi ng Panginoon, Moses, bukas ng umaga, yung mga tao ay palabasin mo at mamulot sila ng tinapay. Pinaulan ng Diyos ng tinapay galing sa langit. Sa 39 years and 7 months, yun ang kanilang pagkain, yung mana. At ang problema pa nila, puro na lang ganito, puro na lang ganito. Kinabukasan ulit, nagpalabas ang Panginoon, sige, manguha kayo ng, ano tawag niya, pugo. O, mabait lang naman yung pugo, di ba? Madali naman habul-habulin niya. So, sawa sila ngayon sa karne. So, na-provide yung kanilang pangangailangan sa pagkain, na-provide yung kanilang pangangailangan sa tubig sa pamamagitan ng bato na dapat tusukin lang, pero hinampas ni Moses at doon lumabas yung tubig, di ba? Basahin nyo na lang yan sa pagpapatuloy sa 16. So, makikita natin doon mga kapatid, na kapag ikaw ay nasa kongregasyon ng Diyos, na ikaw ay malaya na sa Ehipto,
Itong mga challenges nito, mga problemang ito, mararanasan at mararanasan natin. Pagkain, tubig. So, pinrovide ng Panginoon in 40 years. Hindi sila nagtatanim, hindi sila gumagawa ng puso para makainom. Lahat ang Diyos ang nagbibigay. Ano lang ang hinihingi sa kongregasyon? Magtiwala sa Diyos. Sumunod sa leader ng kongregasyon. Tandaan natin na kapag nandoon tayo galing sa isang lugar na ang ating naging buhay sa loob ng 400 years ay ang gobyerno ay walang Diyos na kinikilala, iba yung kultura doon. Kaya nga, pagka tayo'y nakalaya na, yung kultura dito, yung ina-adapt natin, yung kultura ng may Diyos na kinikilala. Lahat tayo naman, galing naman tayo sa relihiyon. Hindi natin may tatanggihan. At yung ating natutunan sa relihiyon, hindi man basta-basta nawawala yun. At yung ating pamumuhay bilang mga nasa relihiyon ay hindi rin natin yung basta-basta nawawala. Kaya pag lumipat tayo ng ating pananampalataya sa totoong Diyos, may sistema, may gobyerno na dapat sinusunod. At kung tayo ay nagkaroon ng ganoong kalagayan, dapat nating maunawaan na yung pastor ay hindi inagawa-gawa ng kanyang desisyon sapagkat ikapapahamak ng sarili niya kung siya ay gagawa ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. At ang lahat ng mga sumusunod sa kanya ay mapapahamak din kung hindi ayon sa Diyos ang kanyang ginagawa. Kaya napakabigat ng papel na ginagampanan ng pastor. Napakahirap ang ginagampanan ng mga nasa church, ng mga ministro, ng fivefold ministry nito. Nakapataw sa kanilang balikat ang ating ikaliligtas ito, papahama. Pero ang hinihingi sa atin ay sumunod, magtiwala sa leader at sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran at pinaglilingkuran natin. Totoong napakahirap sa atin na mag-maintain ng ating pananampalataya. Bilang isang magulang, natural, iisipin mo ano kaya magiging future ng anak ko. Kung wala akong trabaho, ano ipagpapaaral ko sa anak ko? Those are challenges. Kung magkakaroon ng maganda yung kwento ni Pastor kanina na yung namamanhikan in 40 days ba yun na siya ay 4 years bago niya napangasawa ang lula niya. Pero nagtanim yung matanda. At nung nag-asawa na sila, meron sila. Sigurado meron sila. Imagine kung 24 hectares na niyugan, kahit magduyan-duyan ka na lang, di ba? Pero sa ngayon, wala man tayong ganung lupa. Ang ating pinakang pag-asa ay magkaroon ng edukasyon yung ating mga anak. Lalo sa mga kabataan ngayon. Huwag nating tignan, ang ganda ni sister, ito na yung aking buhay, ito na yung aking future. Oo, tama yun. Pero unahin ang pag-aaral. Tapusin ang pag-aaral bago nyo makamtan ang future ninyo. Sapagkat kung hindi natin ito paghandaan, mga kapatid, either ikaw papahamak din ang iyong buhay o babalik ka sa dating buhay na napakahirap. Babalik ka na naman sa pagiging alipin. Now, balik tayo mga kapatid sa ating pinag-uusapan. Sa pagpapatuloy ng paglalakbay ng mga Israelita, tandaan natin, palipat-lipat sila. Ang hirap nun. 40 years, maglalakad ka tapos magkampo ka sa ganitong lugar. Hindi mo alam kung kailan kayo magtatagal dun sa lugar na yun. Puproblemahin mo na naman saan ka na naman maglalaba, saan ka naman kukuha ng pagkain. Pero sabi ko nga kanina, ang Diyos ay nagpaulan ng tinapay. Di man ako nakatingin doon, pero doon sa explanation sa Bible, sabi doon, parang lasang ispilita. Parang yung nilalagay, ano yung pastor yung nilalagay ng mga seeds doon sa mga sesame seed ba yun? Oo. Linga, parang gano'n. Gano'n daw ang lasa. Hindi pa ako nakatikim kasi. Pero nagsusurvive sila in 40 years na yun ang kanilang pagkain. At sa kakarning pugo. Oo, galing sa langit Di ba ang Panginoon mismo ang nagsabi, I am the bread of life. Siya ang tinapay na bumaba mula sa langit. At ang sino mang kumain ng kanyang laman at dugo ay mabubuhay. And therefore, yung Panginoon mismo na bumaba dito sa ating, di ba? Kaya nga nung tinanggap natin siya bilang Panginoon natin at tagapagligtas ay nagkaroon tayo ng buhay. Yung totoong buhay na nandoon nakalaan para sa langit.
At sa kanilang kapanahonan sa mga Israelita, ang kanilang kinakain na galing sa langit ay yung tinapay na galing sa langit. Nagre-represent pa rin yun sa Panginoong Hesus. Kung yung tubig na mapait, inire-represent din ng Panginoong Hesus yun, yung tinapay, inire-represent din ng Panginoon, na ini-enjoy natin ngayon. Sa panahon nila, puro symbolical. Although literal, pero may symbolism din yun. At pagdating sa ating kapanahonan, mga kapatid, tayo ngayon ay nag-i-enjoy ng mga bagay na yun. Naunawaan natin doon sa nangyayari sa Israelita, ay meron itinutulong sa ating buhay ngayon. Habang ang mga Israelita ay naglalakad sa disyerto, ang instruction sa kanila, kumuha kayo ng inyong pagkain sa araw na ito ng kasya lamang sa inyo. Huwag kayong magtatabi ng sobra. Tinitisting sila ng Panginoon kung kaya nilang sundin yung simpleng instruction. Pulot-pulot ka, may tinatakal sila, may takalan silang tintawag nilang umer, di ko na alam kung ano yun eh. Basta isang umer din ka yung inyong kunin at huwag kayong magtatabi. Kasi normal sa ating mga tao, parang magsisave lagi. Baka wala bukas eh. Kaya mag-save ako ngayon. Kaya problema, pag kumuha sila ng sobra, inuuod. Pagkagabi, pagka umaga, mabaho na. So nagalit ang Diyos. Ang sabi sa kanila, sabing kumuha lang kayo ng tama lang sa inyo. Dahil bukas mayroon na naman eh. Magpuprovide na naman ng Panginoon bukas eh. Ay yung iba talagang makulit. Siguro sa katakaban eh, nagbubulsa pa yung iba. Na inuungod man. But ang sabi ng Panginoon, pag sapit ng ika-6 na araw, kailangan yung mamulot ng doble. Kasi bukas, sa araw ng pamamahinga, hindi kayo pwedeng lumabas at mamulot. Yun, hindi yung uuurin. Ayos yun. Makakain niya yung kaya kinabukasan. Malutong pa rin siya. Parang escape plate siguro ang lasa. Sarap siguro yun eh. So makikita natin mga kapatid na ang Diyos ay nagbibigay ng mga simpleng instruction kung masusunod ng tao yung simple. Simple lang naman yun eh. Huwag kayong kukuha ng sobra ay hindi nakinig. Pasobra talaga. Pagkatay naman ng pugo, ay pasawa nga sila kahit anong daming pugo ang katayin mo. Wala nang problema. Ihaw-ihaw sila. Wala namang sarap man yan, di ba? Yung pugo na yan. So, na-provide ang pangangailangan ng mga Israelites during those time sa disyerto. Na-provide yung pangangailangan sa tubig, pangangailangan sa pagkain, at yung shelter naman nila, ay dala-dala man nila yun eh. May mga tent man yan sila. Imagine, million po sila eh. Ganun pa man, ang training na gusto ng Diyos sa kanila dito ay kung paano kayo sumunod sa instruction. Until such time na dumating yung panahon na nagbigay na ang Panginoon ng 10 Commandments para dito na ibabase ng Israelita ang kanilang pamumuhay pagpasok nila sa Promised Land. Doon na nagkaroon ng mga batas. Doon na nagbigay ng final instruction ang Panginoon na isinulat na hindi lamang para sa Israelita noon, hanggang ngayon kailangan gawin at sundin ng mga tao na naniniwala sa Diyos. May nakaka-memorize pa ba dito sa atin ng 10 utos? Wala na, ano? Maganda pa rin i-memorize ng 10 utos. Sapagkat yung basic na pagsunod sa Diyos ay nandoon sa 10 utos. At kung magagawa natin yan, although hindi talaga natin kayang sundin ng 10 utos, at least alam natin na sa pamamagitan ng 10 utos na ito, hindi tayo maliligaw, hindi tayo mapapahamak. Dahil nandito na po tayo sa tinatawag na journey patungo sa Promised Land. Ano ba yung Promised Land natin? Yung heaven ang ating Promised Land. Lahat ng ating ginagawa ngayon, proseso nga. Sinasabi ko nga kanina, na nasa proseso tayo ng pagpapakabanal. Banal na tayo dahil tinanggap na natin ng Panginoon. But the process of being holy, ay kailangan masunod natin yung instruction ng salita ng Diyos, ng Panginoong Hesus, ng turo ng mga apostol, upang tayo ay maging karapat-dapat at maging ganap tayo at makapapasok tayo sa kaharian ng Diyos.
Yun po yung ating ginagalawan ngayon. Kung ang Israel ay pinoproseso sila sa desierto ng 40 years para matutunan nilang sumunod sa instruction. Mga basic instruction, pero hindi magawa-gawa ng Israelita. Ang system, dahil sa ang kanilang leader ng kongregasyon si Moises, ay sa sobrang kakulitan ng kanyang dinadalang kongregasyon, ay napipikon. Tandaan natin na si Moises umakyat ng 40 days sa Mount Sinai, iniwan niya si Aaron, dahil siya yung spiritual leader. Ang ginawa, pakaligaw-ligaw yung mga Israelita habang si Moises ay nasa Sinai. Gumawa sila ng, di ba, ang dami nilang mga ginto na mga hiningi sa mga Egyptian paglabas nila. Lahat niyang kinuligta. Ay palibasa mabait, yung pastor, si Aaron, sinabi ng mga tao, mga elders, Aaron, bakit patay ngayon si Moises? Di natin alam kung babalik pa ba yun o hindi na. Igawa mo kami ng Diyos. Ito yung aming mga alahas, inilatag yung kanilang mga balakal, inilagay yung mga kwintas, tinunaw, ginawang kuya. At sinabi nilang, ito ang Diyos na naglabas inyo sa Ehipto. Grabing sakit ng insulto sa Diyos. Habang si Moises ay nagkikipag-usap sa Panginoon sa mga final instruction, dahil sinusulat ng Diyos dun sa tablitang bato, stone tablet, yung kanyang 10 commandments, yung mga nandoon sa ibaba, yung naiwan, ay walang ginawa kundi magreklamo. Hindi namin alam kung bababa pa yung Moises niya, patay na siguro yan. Gawa ano kami ng Diyos? Para may Diyos kami sinusundan. Imagine, ganun tayo. May instruction ng Diyos, gagawa ng sariling mundo, gagawa ng sariling batas, hindi matutunang sumunod. Realidad po, mga kapatid, kahit ako, minsan ito yung instruction, ito yung gagawin ko. Sapagkat tayo talagang likas na matigas ang ulo. Kaya ako lang makakasunod sa 10 utos. Kaya ang Panginoon na nga lang ang ipinadala ng Ama upang sa gayon ng sino mang sa Kanya magtiwala at sumamba ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan dahil di natin kayang sumunod sa 10 utos. Si Kristo lamang ang nakasunod sa 10 utos. Kaya siya lamang yung worthy na maging tagapagligtas. Wala na pong iba. For He is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. In John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have an everlasting life. Lahat nakatuon kay Kristo. Kaya tayo mga kapatid bilang mga nasa proseso ng pagpapakabanal, ay matutunan natin yung tulad ng ginagawa ni Moises sa mga Israelita, matutunan natin sumunod sa instruction, matutunan natin sumunod sa leader ng kongregasyon. Kasi kung si pastor lang yan sa bilang isang ordinaryong tao, pwede man akong sabihin, sino ka? Who you, di ba? But because we recognize Him and we entrust our faith sa pangangalaga ni pastor, dapat natin matutunan sumunod. Kasi kung hindi natin matutunan sumunod sa basic instruction, maliligaw at maliligaw tayo. Magkakaroon tayo ng sarili nating mundo. Hiwalay tayo sa kongregasyon. So napakahalaga mga kapatid, maunawaan natin katulad ng Israel na pinuproseso sila sa loob ng 40 years bago makapasok sa Promised Land. Dahil pagdating sa Promised Land, iba na naman yung magiging buhay nila. Iba ang buhay nila sa disyerto at iba ang buhay nila sa Promised Land. Iba ang buhay natin ngayon habang pinuproseso tayo. Iba yung challenges na kinakaharap natin ngayon. At iba rin naman yung ating magiging kalagayan pagdating natin sa Kingdom of God. Di pa natin alam yun kung ano gagawin natin doon. But the only thing we know is we will worship day and night, walang patid na magpupuri dahil ini-enjoy natin yung kagalakan na katulad ng kagalakan nararanasan natin dito habang nag-worship tayo sa Panginoon. Wala tayong gagawin sa langit kundi magpuri at sumamba sa Diyos. I-enjoy ang lahat ng goodness ng Diyos na mabalag tayo sapagkat sa dami-dami ng mga tao ay hindi tayo napahamak kundi tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Tandaan po natin mga kapatid, hindi marami. Ang sabi po, kakaunti lamang ang makasusumpong ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang makipot na pintuan, kakaunti ang dumadaan. Ngunit ang maluwang
na daanan ay napakarami ang dumadaan. Totoo naman. Mababasa natin yan sa Matthew 7. At kung halimbawa, hindi tayo matuto mga kapatid na makinig sa instruction at sumunod sa salita ng Diyos, sayang yung ating panahon. Sayang yung ating mga pagpapagal. Dahil baka tayo bumagay, mapahamak. Kung ang basic instruction na pinag-uusapan natin sa Exodus ay hindi natin magagawa, napaka-delikado sapagkat yung iba, bumubukan yung lupa, kinakain ng buhay. Buti ngayon, hindi na gano'n, ano? Grabe na yung grace ng Panginoon sa ating panahon ngayon. Kung sa panahon noon ni Moses, pagka nagkasala, automatic nagkakaroon ng judgment. Yung iba, nagkakaroon ng kibong. Yung iba, kinakain ng buhay ng lupa. Pero ngayon yung grace ng Diyos na ating nararanasan, kahit nagkasala na tayo, ilang beses tayo yung nagkakaroon ng palpak na ginagawa, yung Diyos ay palagi pa rin tayo ginagawa. Salamat sa buhay ng mga pastor na palagi nagpapaalala. Kaya mo yan, kapatid. Kaya mo yan. Yan yung quality ng pastor, mga kapatid, na laging concern. Tatapikin ka sa balikat. Kaya mo yan. Patuloy lang, kapatid. Pero sa mga propeta, sasabihin, ikaw nagkasala ka. Ito ang ginawa mo. Hindi ka makapaglilihim sa Diyos. Hindi man yun nagmarites. Ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng paliwanag na ito si ganyan, warningan mo. Dahil pag hindi mo siya winaringan, mapapahamak siya. Ganon din ang apostol. Kapag ang apostol ay nagbigay ng instruction at hindi sinunod, nagbibigay din ng judgment ang apostol. Parang propeta din. Samantalang yung mga evangelista ay wala na sinabi ang kundi, magbalik loob tayo sa Diyos. Manumbalik tayo sa Diyos. Ito yung ating ginagawa. Pag ikaw ay palagi kang palakwento sa kumaring, kumay magsamba tayo, kumay magbasa tayo ng salita ng Diyos. You are evangelizing, nag-i-evangelize ka. At lagi mo pinapahayag yung goodness ng Diyos. Napakaganda po yun. Kaya nga po, 5 yan eh. Para yung mga evangelist, nag-i-evangelize, sila yung mag-aakit, dalhin sa simbahan. Tapos si pastor naman, yung mga ngalaga. Si teacher naman ay magtuturo. At si apostol naman at si propeta ang tagapamalo. At kapag ka pinapalo po tayo, ibig sabihin mahal tayo ng Diyos at hindi ninais na mapahamak ang sino man sa atin. So kapag itong fivefold ministry nito na binabanggit natin ay nagpapangsyon sa loob ng iglesia, kahit kunti lang tayo, basta sigurado walang mapapahamak sa atin, pagpapalain tayo ng Diyos at yan ang ating kaligtasan. Kung may mga gift, buo tayo mga kapatid. Kung nakatulad ng sinasabi ni Pastora Berna kanina, the spirit of discernment, napakagandang gift yun. Sapagkat sila mag-asawa bilang pastor at pastora, mapag-uusapan nila kaagad. And what will be the approach of the pastor para ma-address yung problema. Pag si pastor nag-reveal halimbawa sa may gift of prophecy at sasabihin niya, ano kaya dapat natin gawin niya? Mangungusap ang banal na Espiritu at sasabihin, kumprontahin mo yan. In a nice way, pero hindi sa publiko. Tandaan natin na si Haring David nang kinumpronta ni Nathan, napaka-makapangyarihan si David, pero hindi siya natakot. Nang sinabi ni Prophet Nathan, ikaw ay nagkasala ka, nagkwento pa siya tungkol sa isang lupa, sa isang mahirap na babae, sa isang mahirap na pamilya. Pag bandang huli ang sabi ni David, anong dapat gawin sa ganoong tao na yung kaisa-isang lupa na inaari na parang anak nga niya? Aba, nung nagkaroon ng bisita yung mayaman, ang kinuha pa yung kaisa-isang tupa nung mahirap at yun ang ikinatay at yun ang ipinakain sa bisita. Anong dapat natin gawin sa taong ganyan, mahal na Haring, sabi ni Propeta? Sabi ni Haring David, dapat sa kanya patayin. At ikaw, mahal na Haring, ang may gawa mo. Pinatay mo si Urias at inasawa mo si Bathsheba. At nakita ni David yung kanyang pagkakasala at ang ginawa niya ay nagpakumbaba siya. Inamin niya. Hindi naman yung chinismis kay Propeta Nathan yung pangyayari niyo. Ang Diyos ang nagsabi at inutusan siyang kumprontahin si David dahil mahal ang Diyos si David, kinumpronta yung kasalanan. At nung nakumpronta yung kasalanan, inamin at nagpakumbaba. Pero nagsuffer yung Israel ng ganong katinding parusa.
nagkaroon ng matinding kasalanan ni David, ang nagsuffer ang Israel. At nagsuffer din ang pamilya ni David dahil doon sa kanyang ginawa. Nagkaroon ng pagre-reveal yung kanyang mga anak sa kanya. Alam niyo yung kwento niya sa Book of Kings, sa Book of Samuel. Sa mga kapatid, ito pong ating pinag-uusapang ito ay paalala sa atin nang sa gayon yung ating pong proseso ng paghahanda para makapasok tayo sa Kingdom of God ipinakita sa buhay ng mga Israelita. At yung buhay nila ngayon sa loob ng 40 years ay hindi madali. Maraming pangangailangan. Sa buhay natin bilang mga born again, hindi ho madali. Malaya na tayo, ligtas na tayo at alam natin yan. Pero hindi madali ang ating pagdadaanan. We are undergoing the challenges na kung paano dumaan yung mga Israelita sa mga paghamon, ay ganun din tayo. Dahil inihahanda tayo sa higit na dakilang bagay. Ang makasama tayo ng Ama sa kanyang kalagayan. Na ayaw niya may mapahama kahit isa sa atin. That's why God established yung government na pinangungunahan ng fivefold ministry. At ang fivefold ministry nito ang siya magpapatatag sa atin, magpapabanal sa atin, at maghahanda sa atin upang marami pang maligtas ng mga kamag-anak natin, kaibigan natin, kahit kaaway natin, at ng buong tao sa mga. Aming Diyos, kayo po nagpapasalamat sa mga paalala sa umagang ito, O Diyos, sa buhay ng mga Israelita, maging sa buhay namin, Panginoon. Mga ligtas na po kami at inaamin namin, Panginoon, kami pa yung mga may kahinaan. Ngunit ang kaligtasan namin, Panginoon, alam po namin na ito'y hindi pong hahawakan na kilang Diyos at hindi mo hahayang isa man sa amin ay mapahama. Salamat na kilang Diyos sa mga karanasan ng Israel. Salamat, Panginoon, sa aming mga pinagdadaanan. At alam po namin, O Diyos, na mahal mo kami. At kung meron man mga kasalanan, Panginoon, ay dapat namin itong isuko. At kung ito man ay kinukumpronta, Panginoon, yung mga lingkod, mangyari, O Diyos, nito yung matutunan namin magpakumbaba katulad ni Haring David upang kami, O Diyos, ay manatili sa iyong pag-ibig. Purihin ka ma sa umagang ito. Salamat po, O Diyos, sa mga salita. Sa mga anak mo, Panginoon, na nakinig, loobin mo ito, Panginoon, magpalakas, magbigay ng pangunawa ng mga kahirapan pinagdadaanan namin ay bahagi ng purification sa aming buhay, Panginoon. Salamat po mga sa umagang ito sa iyo po ang papurit pasasalamat sa dakilang ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Good morning and God bless.